Time. Now the time. God is good. Amen. Kaya po, dadako naman tayo sa testimony po, ano? Ang purpose po ng testimony, to encourage po, no, one another na kung paano po mabuti ang ating Panginoon po, no? Siguro po, encourage po, no, si Ate Jenny po. Next line birthday, sorry. Good afternoon sa lahat. Amen. It's good to be back here. Praise God. I just wanna praise and thanks with God kasi yung nangyari sa amin, no, alam niyo naman, hindi sa inyo nangyari kay Pastor Edwin. So, nag-miss ko siya, syempre, for 20 years pa na nakasama ko yung tao, no? And at the same time, yung si Ikay, narin sa tabi ko, so, nagpapakapagod ako ngayon, araw-araw, na up to 5 lang sana ang pasok, pero until 8 to 8:30 naglalagay ako sa hospital kasi ayaw ko maalala sila. Dati ko sa bahay, gusto ko matulog na lang. So, yun. Ang hirap ng process, no, pero praise be to God pa rin kasi nakatay pa rin tayo dito, no, humihinga pa rin. Sabi nga, brilliant. Ganyan kami noon. So, yung kay Edwin, hindi naman kami gaano gumastos kasi ano naman, free ng company. Imagine for almost 30,000 po mabayaran mo bago iuwi yung bangkay. So, praise be to God, wala akong single ni isang sa akin. Although, nag-prepare naman po ako kasi ayaw kong magka-problema nung mag-delay pa ng lalo. Inuubos na yung bakasyon ko kasi imagine 59 days akong hindi pumasok haba ng bakasyon ko. Pero nakukuntihan ako doon kasi ng proseso ng pag-uwi ng bangkay. Inabot siya ng, imagine, namatay siya ng January 24 and then nakauwi siya February 29 na lang. And then pabalik na ako ng March 8. So, pinagpapasalamat ko sa Diyos na nandun pa rin ako sa Pilipinas. At that time, nang umuwi siya, andun na rin si Bebs. Nag-stay siya ng isang linggo. Yung kunwari 2 araw, naging isang buong linggo. Ay, Bebski. Tapos na yan. Nag-enjoy naman siya sa amin. Then, yun, gusto pa niyang bumalik. Puno daw lagi yung mga kasi. Hindi kaya yung mga kami lalo. Ayun, then, siyempre wala ka kasing problema doon na dahil lahat maraming katulong ng maalala sa'yo, mga kasama mo sa bahay. Hindi kasama lang. Kasama, so wala kang iniintindi dito kasi lahat sa'yo. Kung hindi rin sa mga tulong, mga kapatiran sa inyo, and then sa Jibrim po, I'm so blessed kasi dalawang church ang tumutulong sa akin. Lahat ng kailangan ko, transportation, andyan ang presence nila, andyan yung pagmamahal, yung tawag nila, nakaka-encourage, nakaka-comfort ako. Kasi ang hirap talaga na I really miss him. Nami-miss ko siya. Araw-araw. Ayoko siya maalala na feeling ko nandiyan na siya nakatingin sa akin. Sa araw-araw. Umiyak. Yung umiyak kasi araw-araw na lang. Iyak din ang problem. Iyak lang. Iyak. Hirap magkaroon ng husband na parang ideal husband siya. Almost perfect husband, grabe. Wala akong maisabi talaga sa kanya na hindi maganda. Sana kayo din gano'n. Hindi kayo sabi ko, lagi kong biro sa kanya pag siya huwag kang masyado mabait dati kasi ayaw kang magdudagat. Tingnan mo ng kagad doon, 50 years old pa lang ako. Beb, sorry, hindi magiging mabait ngayon si Poy. Binimulan na kagad ako. Hindi magagalitin na si Poy ngayon, Beb. Kaya kayo, maging mabait kayo sa mga asawa niyo. Kaya mo rin agad kami. Malayo sila. Ito kong patayin na
nyo. Kasi mabait ka. Maging mabait kayo. Kasi yan ang tinuturo ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya nga kayo nagsisimba every Friday. At saka lagi-lagi tayong pinangangalalan ng Diyos sa bawat salita niya. So, ang ko lang, message ko na isabuhay niyo yun. Kasi ang hirap ng sinasabi ko lang na hindi mo siya ginagawa. You are accountable to that. So, praise be to God, good is Lord. Happy birthday! Yay! God, pagpili ng Panginoon no, sa buhay ng ating sister Jen, no? Sa kabutihan ng Panginoon, sa kalakasan na binibigay sa ating kapatid na sister Jen, no? Sa pag-provide ng everything, no? Kung paano kumilos, no? Kung paano gumawa ng himala ang ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid na sister Jen po. So, ngayon po, dadako na po tayo sa ating birthday celebrant ng ating pastor, Kelly. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Birthday, Talagang nakakayak yung pero tanggapin natin kasi masaya na si Pastor Teno. Sabi na siya ni Lord. At ayun talaga, tanggapin na lang natin. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at ako po ay 53 noong 27 ng March. Parang 50 na. Parang 35 na. 57 na. Parang 35 na eh. Pag may pastilyo, 35 na. Sa edad ko po 53, halos kalahati po ng edad ko na dito na po ako sa Saudi. 23 na, 24 na po ako. Ito sekreto ko yan eh. 24? Hindi, 2002 eh. 2000 po ako dumating. 22. 22 na rin ako dito sa Saudi. So, praise the Lord. Dahil yung pagpapala sa akin ng Panginoon ay although dumaan din ako sa mga pagsubok, no? Lahat naman tayo may mga pagsubok, di ba? Amen. Meron tayong pagsubok sa ating mga pamilya, no? Ako hindi nyo naitatanong, napakarami kong pagsubok ang pinagdaanan ko na halos muntik ko ng muntik na rin akong sumuko na halos gusto ko na rin kitilin yung buhay ko nung time na yun. Pero hindi pinayagan ni Lord yun kasi alam niya may maganda siyang plano para sa akin. At yun ay ipinaliwanag sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible. So, I remember kay Pastor Edwin, no? Lagi kong naalala yung sinasabi ni Pastor Edwin na patuloy tayo maglingkod hanggang sa huli, hanggang sa wakas. Huwag tayong titigil. Lagi niyang sinasabi yun, no? Kaya, kasi hindi nasasayang 1 Corinthians 15:15, no? Hindi nasasayang yung ating mga pagpapagal sa Panginoon. Kaya patuloy tayo maglingkod. At sa edad ko pong 53, ay tinanggap ko ang Panginoon na talagang itong edad kong ito hanggang sa uli, maglilingkod ako sa Kanya. Pinangako ko na po sa Kanya. Inalay ko na po yung nahuli ko ng buhay para kay Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating kapatid na kung saan nakita nyo naman kung paano tayo nabusog, no? Paano talaga kaya, dami pa nga pagkain, hindi pa nahati, nandun marami pa sa mesa, no? May pagkain pa tayo kaya. So maraming salamat sa buhay ni kapatid na po. Lakpan natin ang ating kapatid. Kahit malayo siya, kahit nandun siya, kahit matagal na natin siyang hindi nakasama, pero minsan hindi niya nakalimutan ng TCF. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpasalamat din ako kay Kabisik, yung aking Kabisik. Siyempre, walang iba kay Pastor Edwin. Ito yung suot ko.
Tapos kay Ate Jen, siyempre, salamat din. Ito kasutan kong damit. Wardrobe, sponsor. So, Bepa wardrobe. salamat sa buhay ninyo, Ate Jen. Yung pagmamahal nyo sa akin, no? Salamat sa inyo, Pastor. Television po yan. Yung TV natin dyan sa labas. Salamat, Ate Jen. Salamat sa inyo ni Pastor Edwin, no? Yun lang po. At inuulit ko, mga kapatid, katulad nga ng sinabi ko, huwag tayong ihinto, huwag tayong titigil. Patuloy tayong maglingkod kasi hindi masasayang yung ating pagpapagal sa Panginoon. At maraming pagpapaalam pa rin ang nagarating sa atin. Amen? Yun lang po. Salamat po. Happy birthday to you. Praise God sa buhay ng ating Pastor Eddie. Baka meron pa po dyan sa sulainan po natin, ng ating Sister Lipsky. Wala. Ay, si Kwento ko muna daw. Isasabihin ko lang yung birthday ng misis ko. Today yun eh. Oo nga pala. Tatawagan ko sana, wala ka pala yung internet na ako internet. Magpapasalamat na ako kay Lord no, dahil lagi, may kami ni Kuya may kami napag-usapan ni Kuya tinanong ako ni Kuya dati, sabi ni Kuya, Dad, bro, ano yung pinakakatakutan mong nangyari sa buhay mo? Sa ano kasi na-topic daw nila yun sa ano eh, na-topic nila sa pag-aaral. Sabi ko, kinakatakutan kong mangyari sa buhay ko yung mawala yung asawa ko. Dahil binuo ko na yan eh. Binuo ko na yung asawa ko, binuo ko na yung pamilya ko. Yun yung pinakatakutan kong mangyari sa buhay ko, yung mawala yung asawa ko na hindi ang wala. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil birthday niya ngayon. Binigyan na naman siya ng panibagong buhay, binigyan mo siya ng panibagong biyaya. At talagang mahirap makakita ng asawa na sabi nga natin dyan kanina, no? Napakahirap makakita ng asawa na yung mabait, ideal. Eh, hindi siguro siya nakakita sa akin ng ideal man, pero nakakita ko ng ideal wife. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil na masipag kong asawa, pinagkalugan naman ng panibagong buhay. 37 years old na siya ngayon. Gusto kong sabihin sana, natawagan ko. Sa kanya, mamaya na lang pag-uwi. Kaya thank you kay Lord dahil nandiyan yung asawa ko, lagi nakasuporta, may trabaho, nandiyan yung mga anak ko, malusog. Nandiyan po, salamat po sa Lord dahil nagkaroon ako ng ideal wife. At mamaya may peace na tayo. Wow!